Blinok ko mama ko sa sobrang galit at wala na akong balak kausapin siya. Nasa London na ako ngayon, nag-abroad ako mga 7 taon na ang nakakaraan, pero umuwi ako noong 2020 para magbakasyon bago pa ito mag-pandemic. Kaso nga nabuntis ko yung kaibigan ko, pinanugatan ko syempre, pero nagkagustuhan na rin kami kaya nagpakasal kami noong 2022. Galit na galit mama ko sa akin kasi nasa London na daw ako. Nagpakasal pa ako sa Pilipino. Nung una iniintindi ko pa pero iwas na ako kasi ayoko naman ma-stress yung asawa ko. Naiirita ako every time na irereto niya ako sa mga anak ng kaibigan niya na nasa London din may asawa na ako, sinabihan ko na siya dyan pero di talaga tumitigil. Nagpapadala pa din naman ako sa mama ko pero mas malaki sa asawa ko kasi syempre may anak kami na binibuhay. Akala ko okay na kasi nakabukod naman asawa ko, nakatira siya sa nanay niya. Kasi malapit din doon work niya pero nagulat na lang ako kasi minessage ako ng mother-in-law ko. Nag-send ng screenshot yung mother-in-law ko between convo ng asawa ko at mama ko. Sobrang sumama talaga loob ko na sinusumbatan ng mama ko yung asawa ko about sa pera. Sinasabihan niyang gastadora ang asawa ko pero kilala ko asawa ko. Hindi siya gumagastos ng malaki unless kailangan talaga. Ang sama ng loob ko kasi kung makapagsalita ang mama ko akala mo parang hindi niya apo yung pinagagastusan ng asawa ko. Sobra siyang sulsol na pineperahan ako ng asawa ko Malaki din naman sahod nun. Hindi naman nagsusumbong yung asawa ko kasi hindi talaga marunong makipag-away yon. Kinausap ko yung mama ko that time na kapag kailangan niya ng pera, sa akin na lang lumapit at wag na awayin asawa ko. Tumahimik naman ng ilang buwan pero nalaman ko na lang na galit yung mama at mga tita ko nung lumipad asawa ko sa London kasama anak namin para magbakasyon. Hindi ako gumastos para sa plane ticket nila, asawa ko bumili noon para sa birthday gift sa anak namin pero etong mama ko akala pala ay ako yung bumili ng ticket at bigla na lang panay sumbat sa amin ng asawa ko. Kesyo wala daw akong utang na loob sa kanya at mas inuna ko pa daw yung asawa at anak ko na kunin kaysa sa kanya. Kesyo nakalimutan na siya at na-brainwash na daw ako ng asawa ko. Pinag-aaway daw kami ng asawa ko hindi na nga umiimik asawa ko. Sobrang nakakasama ng loob kasi mahal ko yung asawa at anak ko pero mama ko pa yung gumaganyan sa kanila. Nag-decide ako na i-block mama ko nung sinabi niyang hindi ko anak yung anak namin ng asawa ko. First time ko makita umiyak ng sobra yung asawa ko sa frustration. Alam ko na anak ko yon at kahit ipa-DNA namin yan, anak ko yan at ayokong lumaki yung anak ko na may toxic na kamag-anak. Nagpapadala pa din naman ako sa kanila para sa bills at tuition ng kapatid ko pero hindi ko na talaga kinakausap yung mama ko kasi sobrang toxic na talaga. Nakaka-guilty pero pag iniisip ko yung ginagawa niya sa asawa ko, nakakagalit talaga. Update blinak ko mama ko PS. Sorry, bago lang din ako. I don't know paano mag-operate at na shadow band. Tama ba yung term hahaha, yung post ko? Repost ko na lang kasi may nagko-comment pa din. Kakapagod mag-type ulit, haha sorry ulit. So, bale nagkakilala kami nung ikalawang taon high school mga 2006 o 2007, wala pang K-12. So pag ngayon grade 8, taga Navotas talaga ako kaya sa San Roque National High School ako nag-aral. Pero yung asawa ko that time transferee galing sa Pampanga at lumuwas lang ng Manila. Let's call her Farah. Strong ang accent niya kapag nagtatagalog siya kaya nabubuli siya noon. Hindi ako kasali sa bully syempre kasi inaalagaan ko record ko. Gusto ko kasi maging student council but anyway, lagi siyang nabubuli Hindi pa uso noon yung magpo-post o magsusumbong kaya lagi lang siyang tahimik sa dulo. Hindi talaga umiimik si Farah, hindi din siya umiiyak kahit na inaasar siyang Cinderella ng hilaw kasi lagi nakabun yung buhok niya nung high school tapos sobrang puti pa pero minsan manananggal tawag sa kanya kasi laging may dalang langis na mainit, parang white flower ba haha? Pero maganda talaga itim na itim yung buhok, medyo chinita na maliit ang mukha, maliit din ilong at labi, cute size ba? Hindi ko talaga pinapansin si Farah nung una kasi hindi rin naman niya ako pinapansin pero naging magka-partner kami sa science subject namin at pinanghuhuli kami ng butiki o kaya palaka. Sorry, takot talaga ako sa palaka kasi parang malagkit pero si Farah dinakma lang yung palaka. Akala mo pumulot lang siya ng bato ha. Core memory ko talaga yon kasi simula nun lagi na kami magka-partner sa mga subject namin. Competitive talaga ako academically at nagulat ako kasi siya din pala matalino yung asawa ko sadyang tahimik lang so nasanay na ako na siya lagi ko ka-partner at very supportive din siya. Nung naging magkaibigan kami ni Farah,
Kada sumasakit yung ulo at katawan ko kaka-join ng organization lagi niya naman ako pinapahiran nung langis niyang mainit sa likod. O kaya sa ulo para siyang tiger balm sa init pero magaling talaga yung kamay ng asawa ko. Very healing yung haplos niya. Magaling magmasahe asawa ko kaya inaraw-araw ko yung masahe ha. Hanggang sa napagalitan na kami ng teacher namin kasi palaging ganon ginagawa namin kapag break. Nag-idance pa kami dahil doon hanggang ngayon ay di ko magets bakit kami napag-idance. Anyway, dahil doon napatawag mama namin at doon din nagumpisa yung laging sinasabi ng mama ko na bad influence daw si Farah kasi napag-guidance ako dahil sa langis. Baka daw magayuma pa ako kasi hindi daw namin alam kung saang sulok ng probinsya galing si Farah. Nagtampo ako noon sa mama ko kasi doon ko napagtanto na may pagkamata pobre pala ang mama ko. Pero hindi ko naman siya nilayuan. Sabay pa din naman kami umuwi at mag-lunch. Minsan nakikikain ako sa kanila. Kasi masarap magluto mama niya ha ha ha, sisig nila walang itlog. Pero minsan na lang kami mag-usap kapag nasa loob kami ng school. Pero hindi talaga ako makapagpigil nung fourth year na meron kaming manyak na teacher sa PE. Kasi nagdadalaga at nagbibinata na kami noon. Tapos etong si Farah, medyo pinagpala ang hinaharap kaya lagi siyang nilalagay sa unahan kapag warm-up at jumping jacks na. Nagpa-practice kami ng sayaw para sa competition na hindi ko na matandaan kung ano tapos kapag nagkamali si Farah ng isang beses pinapatakbo niya pa ng 30 ikot. Hindi naman sa ano pero talagang nagbabounce. Ang una kong ginawa, pinapahiram ko si Farah ng shirt ko para oversize at hindi halata yung dibdib niya pero epek. Kaya nagpanggap na lang kami na may hika siya, ganap na ganap pa ako noon at pinuhat ko pa siya sa clinic para hindi siya makapag-PE ha ha ha. Pero nung nakagraduate kami ng high school mga 2009, nalipat ako sa private school sa Caloocan. Nursing kinuha ko and si Farah naman ay sa Navotas Polytechnic College nag-aral at kumuha ng education major in English. Nagtampo ako sa kanya nito kasi ayaw niya mag-nurse at di niya daw afford ang private school. Nag-away pa kami ha 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 ang immature ko pala noon. Hindi kami nag-uusap ng ilang buwan kasi tampo talaga ako para akong gago pero 16 lang kasi ako niyan. Pagpasensyahan niyo na po. Nagkausap lang kami nung fiesta kasi nakasalubong ko siya sa Changi Night Market. Kinausap niya lang ako na parang hindi kami nag-away. It turns out hindi niya alam na nagtampo ako. Akala niya busy lang daw ako. One-sided lang yung away namin. Para lang pala akong tanga ha ha ha. Nagkabati rin naman kami, minsan nagkikita kami para kumain pero nagka-girlfriend kasi ako nung 2 taon college ako. Iniwasan niya ako noon kasi baka daw magselos girlfriend ko that time at nahihiya siya. Pero tinutulungan niya pa rin ako kapag masakit katawan ko kasi ibang klase talaga siya manghilot. Tapos tumutulong ako sa kanya financially kasi working student siya noon. Ang gastos maging teacher. Mga 5 taon din kaming hindi masyado nagkikita o nag-uusap ni Farah kasi nga may girlfriend ako that time. Nung nakipag-break naman ako, busy kami parehas kaming nagre-review sa licensure exam and parehas din naman kami nakapasa. Magkalayo kami ng work so madalang lang kaming magkita, nagte-text lang kami madalas. Hanggang sa naisipan ko mag-abroad kasi ang hirap na nga mag-nurse, ang baba pa ng sweldo. Kaya 2015 ako nagsimula magayos ng papers ko at Pebrero 2017 ako nakalipad sa London, UKRN na ako ngayon. Nung nag-London ako, lagi sinasabi sa akin ng mama ko na mag-asawa daw ako blue eyes. Akala mo nag-order lang sa Jollibee ano? Pero di ko talaga type saka namimiss ko noon si Farah kasi ang layo-layo ko. Dati isang tawag ko lang magmamasahe manghihilot talaga siya. Nagkakamustahan pa rin kami mga once a week lang kasi di magka-match time namin pero mas namimiss ko noon yung encouraging words niya. Kapag siya nagsasalita akala mo lahat kaya kong gawin. Ang lambing-lambing pa ng boses kaya siya talaga dahilan ng pagka-homesick ko noon ha ha ha. Hanggang sa umuwi nga ako nung 2020 para magbakasyon at makipaglibing sa isa kong tita tapos nakipagkita din ako kay Farah. Magpapamasahe sana ako kasi miss ko na ang kanyang healing touch pero ayun nga, ibang masahe na gawa namin tapos may nabuo. Aaminin ko naman na ginusto ko yon, talagang attracted na ako sa kanya that time. Ewan ko, sobrang miss ko siguro at bigla ko na lang hinalikan. Hindi naman ako tinulak so ayun na nga at the rest is history. Medyo nawindang lang ako kasi ako pala first niya, hindi ko naman alam. Inulit-ulit namin yon bago ako bumalik ng London, ibang masahe na gusto ko galing sa kanya. Anyway, nalaman ko na may nabuo kasi yung mama niya ay tinatawagan ako, naka-duty pa ako noon at hindi ko nasagot agad.
Nasagot ko lang nung nasa bahay na ako at talagang pinagalitan ako ng mama niya kasi eto palang si Farah muntik na magpalaglag, umatras lang daw kasi kinabahan. Sabi sa akin ni Farah ayaw niya naman daw ako pilitin dun sa bata at baka di pa daw ako maniwala na anak ko yon. Natatakot daw siya na baka hindi niya mabuhay yung baby namin at nahihiya daw siyang humingi ng tulong sa akin. Overthinker din kasi tong asawa ko Siyempre nag-usap kami ng setup kasi hindi talaga ako papayag magpalaglag siya dyan. Ginawa ko yan Siyempre pananagutan ko yan. So ayun na nga, nag-i-effort talaga ako na lagi siya kamustahin. Kahit antok na ako, tumatawag talaga ako. Gustong gusto kong umuwi noon pero hindi pwede. Kailangan ko mag-work para sa magina ko kahit hindi naman kami noon. Weird pala ng setup namin pero anyway, I don't just see her as the mother of my child. Ito yung point na nai-imagine ko na sa kanya ako uuwi. Ito yung point na gusto ko mag-provide for her. Bigyan siya ng magandang bahay, gusto ko na siya kunin. Naging honest naman ako sa kanya, nag-LSM ako sa Messenger at sinabi ko na ayoko lang maging co-parents kami, gusto ko magpakasal kami kasi mas okay yun sa baby namin saka gustong gusto ko siya. Talagang ang OA ko sa part na yon. Very nonchalant ng asawa ko, sige lang daw, hindi ko na matandaan password ng dati kong FB pero gege lang talaga ni-reply niya sa akin nun, ha 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 baliw. Tapos sisarian siya kasi malaki si baby. Nagalit yung mama ko noon kasi hindi ko siya nabigyan ng pambili ng car kasi ginamit ko yung pera sa sisarian. Dito nagsimula yung pang-aaway ng mama ko bakit daw naginarte pa si Farah na magsisarian Pwede naman daw normal delivery, pinaliwanag ko na hindi pwedeng normal delivery, aba di ako papayag mamatay asawa ko no. Naginit talaga ulo ko niyan kasi kung makapagsalita mama ko akala mo hindi niya apo yung lumabas. Hindi siya pinayagan ng mother-in-law ko makadalaw noon kasi tinatalakan ng asawa ko. Binigyan ko na lang din ng pera ng manahimik na at ayokong binibigyan ng problem sa asawa ko. Isang taong gulang na baby girl namin nung nagpakasal kami. Buti na lang at kamukha ng mommy niyang maganda. Napakabait ng asawa ko at understanding. Ayaw niya ng may nag-aaway. Never akong sinigawan o inaway ng todo ng asawa ko. Corny pero presence pa lang niya nare-relax na ako. Ayon lang naman sorry kung mahaba at sorry kung magulo.